Mga bilang Kapitulo 27. Ang mga batas ng mana. Nang magkagayoy nagsilapit ang mga anak na babae ni Salphad, na anak ni Hepher, na anak ni Galaad, na anak ni Makhir, na anak ni Manases, sa mga angkan ni Manases, na anak ni Jose, at ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak, Maala, at Noah, at Hagla, at Milka, at Tirsa. At sila'y nagsitayo sa harap ni Moises, at sa harap ni Eleazar na saserdote, at sa harap ng mga prinsipe at ng buong kapisanan, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, ang aming ama ay namatay sa ilang, at siya'y hindi kasama ng nagpipisang magkakasama laban sa Panginoon, sa pulutong ni Kor, kundi siya'y namatay sa kanyang sariling kasalanan, at hindi nagkaanak ng lalaki. Bakit ang pangalan ng aming ama ay aalisin sa angkan niya, sapagkat siya'y hindi nagkaanak ng lalaki? Bigyan ninyo kami ng pag-aari sa gitna ng mga kapatid ng aming ama. At dinala ni Moises ang kanilang usap sa harap ng Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, ang mga anak na babae ni Salphad ay nagsasalita ng matuwid, bibigyan mo nga sila ng isang pag-aari na pinakamana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama, at iyong isasalin ang mana ng kanilang ama sa kanila. At iyong sasalitain sa mga anak ni Israel, na iyong sasabihin, kung ang isang lalaki ay mamatay, at walang anak na lalaki, ay inyong ang isasalin ang kanyang mana sa kanyang anak na babae. At kung siya'y walang anak na babae, ay inyong ang ibibigay ang kanyang mana sa kanyang mga kapatid. At kung siya'y walang kapatid, ay inyong ang ibibigay ang kanyang mana sa mga kapatid ng kanyang ama. At kung ang kanyang ama ay walang kapatid, ay inyong ang ibibigay ang kanyang mana sa kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanya sa kanyang angkan, at kanyang aariin, at sa mga anak ni Israel ay magiging isang palatuntunan ng kahatulan, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Inutusan si Moises na lisanin ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sumaampa ka sa bundok na ito ng Abarim, at tanawin mo ang lupain na aking ibinigay sa mga anak ni Israel. At pagkakita mo ni Yaon ay malalakip ka rin naman sa iyong bayan, na gaya ng pagkalakip ni Aaron na iyong kapatid. Sapagkat kayo'y nanghimagsik laban sa aking salita sa ilang ng Zin, sa pakikipagtalo ng kapisanan, na ipakilala ninyong banal ako sa harap ng mga mata nila sa tubig, ito ang tubig ng Meriba sa cave sa ilang ng Zin. Itinalaga si Josue. At sinalita ni Moises sa Panginoon, na sinasabi, maghalal ang Panginoon, ang Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman, ng isang lalaki sa kapisanan, na makalalabas sa harap nila, at makapapasok sa harap nila, at makapaglalabas sa kanila, at makapagpapasok sa kanila, upang ang kapisanan ng Panginoon ay huwag maging parang mga tupa na walang pastor. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ipagsama mo si Josue na anak ni Nun, isang lalaki na kinakasihan ng Espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya. At iharap mo siya kay Eleazar na saserdote, at sa buong kapisanan, at pagbilinan mo siya sa kanilang paningin. At lalagyan mo siya ng iyong karangalan upang sundin siya ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At siya'y tatayo sa harap ni Eleazar na saserdote, na siyang mag-uusi sa tungkol sa kanya, ng hatol ng Urim sa harap ng Panginoon, sa kanyang salita, ay lalabas sila, at sa kanyang salita, ay papasok sila, siya at ang lahat ng mga anak ni Israel na kasama niya, sa makatuwid bagay ang buong kapisanan. At ginawa ni Moises gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya, at kanyang ipinagsama si Josue, at kanyang iniharap kay Eleazar na saserdote, at sa buong kapisanan. At kanyang ipinatong ang mga kamay niya sa kanya, at pinagbilinan niya siya, gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises.